Kamusta kaibigan? Wait lang, pause ko lang yung music ko na ano ako. Ayan. Kamusta kaibigan? This is our Zelda Rides and welcome to today's motovlog. Alam ko medyo huli na ako sa balita. Not really balita, pero huli na ako mag-update ng sarili kong opinion about this particular issue that's been going on around the country. Wait lang. So implemented na ang NCAP since Monday. Ano ba ngayon? Today is Saturday since the implementation of the NCAP. Hindi ko na alam mga exact dates mga kapatid, so papasensya na po. Ano ba ngayon? March 28 or May 28? Fuck, ewan ko, sorry. Basta mga ganon. Hindi ko alam kung anong date ngayon, pero ayun, since the implementation of NCAP, maraming riders ang nadidismaya, ang nagagalit, and rightfully so, oo, in a way. Kahit ako, medyo na ano, ako I'm all for the NCAP, pero in a way, medyo nadidismaya din ako kasi hindi nga maganda yung implementation. I mean, they already suspended the they already suspended the NCAP before, like after the pandemic, pero parang wala naman nangyari, parang wala naman silang ni-revise, or hindi lang ako masyadong knowledgeable sa batas. Pero sa tingin ko, okay sana yung layunin ng NCAP, which is to minimize accidents or minimize rule breakers or law breakers when it comes to road safety. Ako doon. I mean, whatever it takes to instill discipline among all drivers in the country, car users man or riders. Kasi ako, I use both. Alam ko yung pinagdadaanan ng mga riders, and alam ko din yung pinagdadaanan ng mga car users when it comes to kamote drivers. And ano naman yan it goes both ways eh. Hindi lang, mas madami lang talaga nakikita na mga motor na kamote, pero hindi natin may pagkakaila, may mga kamote din namang 4-wheel drivers. And hindi ako biased kasi I use both. And ako as a motorcycle rider, I try to follow the rules as much as I can. I kahit for 4 wheels, I try to follow the rules as best as I can. Ako yung tipo na pag ako yung tipo na kapag nakita mo ko sa daan, pag ako yung nasa harapan mo sa daan, tipong yellow light, hihinto ako pagdating dun sa intersection, which is dapat naman talaga. Pero yun talagang abrupt stop kahit mabilis ako. Ayoko talaga nagbi-beat the red light kasi takot din naman talaga ako mahuli kasi syempre, and also syempre follow the rules, follow the law. Yun nga lang, eto kasing NCAP medyo ang daming issues eh. Ang daming issues na pwede nating matakal today. And ang purpose ko lang naman dito sa video is makita nyo din naman kung ano man dinadala nyo motor. Sabihin natin hindi tayo kasing agile ng mga scooters. I used to drive a scooter too, so alam ko din yung feeling. And currently naka big bike na ako, wala na ako scooter, nabenta ko na. So tingnan natin kung gaano kahirap dumaan sa Commonwealth when using a big bike. And currently, lahat ng nakikita nyo mga pictures ngayon sa social media, karamihan sa Commonwealth with the use of the motorcycle lane. And matagal ko nang issue tong motorcycle lane actually sa Commonwealth. Ano pa lang, like nag-start pa lang ako mag-ride last 2017. Yun na yung problema ko eh. Like yung motorcycle lane, hindi talaga siya steady. Like paiba-iba. One time nandito siya, and then biglang may dadaan lang na poste, biglang nandito na siya. So parang hindi mo maintindihan ngayon kung saan ba talaga tong motorcycle lane, and hindi mo sure kung mahuhuli ka sa part na yun kasi nga bigla ka nila lumipat ng lane without knowing na ay lumipat na pala yung motorcycle lane, so kailangan ko na rin lumipat.
may ganun akong instance. Actually, first time ko to mag-ride ng may araw dito sa Commonwealth, kasi usually nag-ride ako sa gabi. So hindi masyadong I don't know kung pareho lang yung higpit ng NCAP pagdating sa gabi, pero hopefully I didn't break any rules. Last na nag-ride ako ng isang araw, gabi din kasi ako umalis, mga madaling araw na. So hindi ko alam kung may na-break pa akong rules, kasi ano, yun nga, medyo kinakapa ako pa. And feeling ko parang pandemic na naman all over again, yung feeling na paglalabas ka tas parang feeling mo mahuhuli ka kasi nga may ginawa kang mali na hindi mo alam. Kasi that's what I felt before nung NCAP last pandemic. So hindi ko alam. And I feel like they're just making up rules along the way. Hindi pa nila planchado lahat ng mga rules, lahat ng mga batas. Kaya hindi ko alam tuloy kung ano, tatanggalin ba nila tong batas na to, and then aayusin ba nila yung motorcycle yun mamaya. Tapos meron pang instances na may mga nakita pa ako sa social media na yung mga ambulance hindi makadaan kasi ayaw nila mag-break ng rules, ayaw nila mag-beating the red light since mauhuli sila, di ba? So ito kasi ang problema sa NCAP eh. Sabihin natin meron mga manual reviewers, yung mga AI video na nahuhuli, hindi pa rin yung sapat sa dami ng violation na makukuha nila for a day. Sabi nga, di ba, first day pa lang 500 violators na agad. So dun pa lang alam mo na hindi lahat yun tama yung violation. Karamihan doon probably lumihis lang ng lane ng konti, nahuli na. So hindi, sabihin natin ilan ng manual reviewers nila, hindi natin alam. So probably may, sabihin natin 50. I mean, that's already being generous. Sabi natin 50 ang kanilang manual reviewers, di ba? Tapos sa 500, so they have to review like 10 cars per day. I mean, I think that's proper naman. I think that's enough for 50. Sabi natin 50, that's being generous. Hindi natin alam kung 50 talaga. Maliban natin kung ilan. So ayun, medyo hindi yan mare-review lahat ng mga manual reviewers, lahat ng mga violators for a day. And ito ang ganda nito, may mga police visibility, which is very nice. Yan yung dapat na mangyari, yung police visibility, hindi yung parang unwarranted like panguhuli na sa NCAP, which is ako, I'm all for NCAP. Okay, sige, I'm all for NCAP. I'm all for, you know, sabi ko kanina, instilling the discipline among the riders and the drivers. Pero yun, I really think they should really fix all the ano na ngayon. Ito, kung may camera dito, malamang nahuli na kami lahat kasi nasa yellow lane kami. Di ba? I'm all for NCAP, pero sana ayusin muna nila yung guidelines, kung ano ba mahuhuli, kung ano bang hindi. Kasi sobrang hassle sa mga drivers o sa riders na mahuhuli na NCAP and then need nila i-contest yung violation nila. Ako probably pag nahuli ako, babayaran ko na kasi bukod sa I have the means to pay for it, sorry, not being not being out of touch, pero kasi I have the means to pay for it. Pero syempre aminin ko na hassle din talaga kasi ayoko nang pumunta sa LTO para lang mag-explain na hindi violation yung ginawa ko, and then 50-50 pa yung chance na matatanggapin yung reason ko or not. So medyo hindi natin alam yun kung ano yung magiging outcome. So karamihan ng mga riders natin, lalo na yung yung mga riding community na motorcycle taxi, mga angkas, mga move it, and also yung mga lalamove riders, mga grab riders natin, karamihan sa kanila syempre day per day ang kanilang kita, hourly based. Kung hindi man hourly based, yun nga, day per day, or kung gaano kadami maasakay nila or ma-deliver nila in a day. And hindi natin may pagkakaila na hindi ganun kalaki yung kinikita nila per day. And sabihin natin isang araw mawawala dahil lang nahuli sila sa NCAP and they have to contest. Sana man lang may online, di ba? Like may online contest man lang, or at least video call or something. Pero I doubt mangyari sa dami na magko-contest per day. Probably mahihirapan sila magawa ng online like video call just to contest stuff like this. And ayun na nga. So
mawawalan sila ng kita for a day. So anong dapat nilang gawin? Pwede ba silang mag-sue sa LTO na for like wrongly accusing them for committing something that they didn't do? And hindi naman yun, di ba? Sa batas ng sa Pilipinas, magsuka ng ganun, probably walang mangyayari. hindi na ako magtataka na baka masayang lang din talaga yung oras talaga ng tao mahuhuli ng NCAP. And ang hirap talaga eh. I mean, hindi pa talaga tayo sigurado. Ang hirap tuloy ngayon lumabas. Ako siguro swerte ako. I mean, hindi siguro, swerte din talaga ako kasi I have the blessing and the curse of working from home. So hindi ko na kailangan lumabas ng bahay. Ngayon lumabas lang ako because I have to attend the reunion. Family reunion. So naswerte ako kasi work from home ako, so hindi ko kailangan lumabas. And I am currently going out on a Saturday afternoon, so I doubt na hindi ganun ka-traffic. So probably hindi ganun ka-traffic katulad ng mga rush hour tuwing Monday or Friday or Wednesday. And we'll actually see. Pero gusto kong ipakita sa inyo kung anong estado ng motorcycle lane and anong possible violations na pwede natin makommit just by going through the motorcycle lane and actually trying to follow the traffic rules. Okay, ito, meron ka agad nag-ride sa bicycle lane, violation na yan, pero walang camera, so hindi naman ata siya mahuhuli. Pero sorry na lang kuya kung mahuli ka dahil sa vlog ko na to. Hindi ko pa sinasadya. Pero eto, dito sa part na to ng Commonwealth wala pa motorcycle lane, so I think safe pa tayo dito to go anywhere we want around this area. So okay, go lang tayo dito. And paglabas natin ng Fairview, doon natin makikita yung motorcycle lane, and I will show you how inconvenient the motorcycle lane is in Commonwealth. And also may yung parts ng mga pinapakita nila sa batas na a lot of motorcycle riders are actually following the motorcycle lane. Yun yung mga part na hindi naman matraffic and hindi naman problematic yung motorcycle lane, which is okay. Okay, ang sinasabi kong mga problematic parts ng motorcycle lanes are here in Litex and around in Philcoa. And ano pa ba? Dadaan din ako Philcoa, so malalaman natin. Marami pa sa may Evergotesco as well. Lalo yung bigla na lang lilipat ng lane sa may batasan. Yun, hindi ko rin masyadong maarok kung bakit bigla na lang nawawala yung motorcycle lane. And then paglabas ng motorcycle lane, nandun na siya sa right side. So doon pa lang medyo delikado na mahuli kaagad. And I don't know what's happening during rush hour in the morning or sa uwian. I also have beef sa motorcycle lane tuwing uwian kasi hinaharangan ng vendors yung motorcycle lane, actually pati ng mga bus and mga jeep na nagsasakay ng pasahero, which is very inconvenient for us kasi lalabas na kami ng motorcycle lane, mahuhuli na kami. So hindi, and a lot of like people who are just spectators sa social media na sinasabi, ayaw nyo lang mahuli, ayaw nyo lang gusto nyo lang mga motis sa daan. Kaya hindi as much as you can, we try to follow the rules naman kaming mga riders Ang problema, hindi nga proper implemented yung daan namin, like yung motorcycle lane per se. So paano namin susundin ng batas kung hindi naman siya nalapat ng maayos? So okay, so here nasa Commonwealth na tayo, nasa labas na tayo ng Fairview. Tingnan nga natin ngayon simula ng motorcycle lane, which is this part right here. So I'll probably put this one into to the podcast category. So parang podcast na rin ginagawa ko ngayon. Okay, this is the motorcycle lane. I'm starting in Litex. Okay, nandito tayo ngayon sa Litex or Manggahan or whatever you call it. Susundan natin yung motorcycle lane hanggang aalis na ako ng Commonwealth. Okay, so we'll see. Sorry kung medyo magiging mahaba tong video na to, but you have to tiisin nyo na lang muna para malaman yung kalbaryo namin mga riders. Okay, buhay pa yung camera ko, sige. Okay, so here I'm going to follow the speed limit and also follow the motorcycle lane. So dito pa lang makikita mo na hindi na even yung daan. So I'm actually currently riding along the
the side of the motorcycle lane. Kasi ayan na oh. Ito yung motorcycle lane ha. Susundan ko siya. Hindi ako makatawid kasi may bus. So try natin dito sa may right side. Okay, ipit naman ako dito kasi may jeep. May motorcycle lane to ha. gusto ko lang makita niyo yung issue bakit tayo namin dumaan sa motorcycle lane. And also naka big bike ako, masakit to sa likod, masakit to sa braso, masakit to sa legs. Hindi to katulad ng mga ibang bikes na sobrang relax lang. Naka sports bike ako, so medyo hindi siya ganun comfortable. Sakyan. Okay. Oh, sige, motorcycle lane. Ito medyo okay pa. Not sure sa rush hour, probably sa rush hour maraming jeep sa right side. And nawala yung motorcycle lane. Saan ako lilinya ngayon? Sinusundan ko lang yung linya. Ay, nandun na pala sa kabilang side. Wala na ako sa motorcycle lane. Sige, lipat tayo ngayon. Andito na pala yung motorcycle lane. Okay, nalipat. Okay, sige, breeze through tayo sa motorcycle lane, my dudes. So nandito na ngayon tayo sa may Commonwealth Market, which is another notorious place where a lot of car users park here on the side. And also vendors medyo lumalabas. Okay, nasa motorcycle lane tayo. Kita nyo naman, may bus na nag-aabang, nakaharang sa motorcycle lane. Also cars are also trying to park here sa Commonwealth Market. Ayan na. Ito na. Lahat kami sumusunod ha. May mga mangilang-ilang lumalabas kasi they're trying to overtake. Pero I don't know if that's going to be an issue, pero I don't know. Okay. Follow lang tayo sa speed limit. So 60 ang speed limit sa Commonwealth. So third gear lang tayo hanggang doon. I'm actually risking being late na sa reunion namin just to get this video out. Just to record this video. Ayan, dito, sige, sabihin natin dito, okay pa siya. Okay pa dito, maluwag. I'm not sure sa rush hour, pero this is me riding on an afternoon, Saturday afternoon. So maluwag talaga ang daan. Okay. Dito na tayo sa Sandigan Bayan or Batasan. Okay, so far so good. So I'm just riding really slow, like 60. Nakita nyo naman, relax yung kamay ko. And pinagtitinginan ako mga tao kasi naka-formal ako ngayon, naka-coat ako ngayon. Hindi man formal, semi-formal. So here, okay pa naman dito. This is the part where it gets weird, okay? So pagdating dito sa may MRT station, I think this is the Batasan MRT station. Actually look good. It's actually looking good now. Okay, ito yung sinasabi ko na bigla nawawala yung motorcycle lane. So I'm currently in the motorcycle lane right now, diba? And then nawala na yung motorcycle lane. Nandito na siya sa kabila. So I have to go here. Wait, hindi pala dito yung motorcycle lane. Dito ata sa may kanan, not sure. Tingnan natin. Kung ako nahuli dito, ewan ko na lang. Ito, motorcycle lane to, I'm right. Magandang drinking game. Take a shot whenever I say motorcycle lane. Tignan ko lang, hindi kayo malalasing. Okay, I'm on the blue line, motorcycle lane. And ito pa yung problema katabi namin yung PUV lane. So maraming mga bus or jeepneys or taxis na labas-pasok sa lane na to. And kung nakita nyo naman yung mga lumipat na naman yung huli ako niyan. Lumipat na naman, hindi ko napansin, di ba? I was just talking and I was, saglit lang ako nalis yung attention ko. Biglang, lumipat na yung motorcycle lane. Hindi ko alam. Huli ba ako doon? Hindi ko sure. Probably, sana hindi. And then okay, so ayan, kita nyo naman may mga bus na biglang nagtatry sumingit sa motorcycle lane or lilipat man siya dito sa may vehicle lane, not sure. And then ayun, so nakita nyo naman sa mga pictures sa social media na yung pila ng motorcycle lane tuwing rush hour. Kita nyo naman, sobrang siksikan yung mga motor. Just ito naman, may lumabas na ng motorcycle lane dun, tapos nagsispeeding pa siya. I'm all for NCAP. Sana mahuli yung mga ganung nagka-traffic violation, pero this is not it. Sobrang sikip ng motorcycle lane for us riders.
Kasi ang daming motor na, ang daming na nagmotor ever since after the pandemic. And ewan ko, sobrang nakakadismaya na this rule is not really rider friendly. And ayun, tinan mo, biglang sumingit yung kotse doon, which is sige, let's give into that. Probably dito na siya liliko. Pero isipin mo na lang, pag yung part na yun na dikit-dikit yung mga motor dito and ayaw magbigay ng mga tao dahil maiinit na mga ulo, sobrang mahihirapan talaga kasi matatraffic talaga sila. Eto pa, motorcycle lane, merong may ganyan. So point natin sa ibang riders yun na merong lubak doon. A lot of the parts here, the motorcycle lane, na hindi even yung daan. So talagang mahihirapan yung mga tao to pass through here. And this is just Commonwealth. I'm not sure sa ibang roads. Oops, dumaan pa ako, ba? I'm not sure sa ibang major roads because I don't usually go to EDSA, so I don't care about EDSA at all. Alam ko maraming nababatrip ngayon sa odd even scheme ng MMDA, which is, I'm not sure if kailan ulit ako dadaan ng EDSA, pero hopefully hindi naman ako apektado nun. So I really feel bad for the people who are affected or who are like, you know, going through Makati or going to BGC every day or somewhere along those cities na dadaan talaga ng EDSA. I really feel bad for you kasi I used to go to EDSA then before when I used to work in BGC. Alam naman natin kung naayos na nga nila yung bus lane, which is very good, actually good decision ng MMDA. Pero yun nga, yung odd even scheme, it's not giving. Papaka ano tayo, papaka Gen Z tayo, it's not giving. And mahihirapan lalo yung mga mga car owners natin. O dito hindi ko alam kung saan yung motorcycle lane paglagpas dito. Is it right or left? Kasi I used to go there. Ngayon probably dito na kasi may blue lane dito. So this is probably the right motorcycle lane. So pinag-U-turn na ako ni Waze, pero ituloy-tuloy natin hanggang Litex and then I'll probably end the vlog there. Hanggang doon lang tayo sa Litex and then tingnan natin yung lagay ng doon. Ay, Litex tuloy sa may Philcoa pala. So tignan natin kung ano yung lagay ng motorcycle lane hanggang Philcoa. Okay, so about the other major roads, I'm not really sure. Okay, bilang mag-merge dito bigla yung motorcycle lane, so medyo ito pa, uneven din yung daan. So ayun na nga, other major roads hindi ko naman nadadaanan. Ang usually nadadaanan ko major road ay kung hindi Commonwealth, I ride sa Marcos Highway kasi lagi kong pinupuntahan si OBR sa may Antipolo. So Marcos Highway, and grabe din yung traffic doon. So kaya I don't usually go to Antipolo around tanghali or umaga or afternoon. Lagi akong pupunta like gabi na kasi mas okay yung daan. Okay, I'm not sure where the motorcycle lane is. Here? Okay, sige, dito tayo. Tatabi tayo sa mga truck. So, di ba, parang if you're an unexperienced rider, matatakot ka talaga dumaan dito kasi may mga truck or mga bus na kasabay mo. And a lot of people are saying na parang, this is to protect the riders or to protect the Oo, sige, maganda yung layunin, pero yun nga, it's not really rider friendly in my opinion. This is me, okay, sinabi ko na lang una, this is me saying na I do my best to follow the traffic rules all the time, and feeling ko yung paano ako na nagfo-follow talaga ng traffic rules and then bigla ako nahuli. Anong pakiramdam nun, di ba? Na sinusunod mo na yung batas tapos mahuhuli ka pa rin over some violation na hindi mo alam existing pala. And what if, and kita mo naman talaga yung abala nun talaga sa mga gustong mag-contest. Okay, so this part right here, mag-U-turn ako around doon sa may QMC, and hindi ko alam kung kailan ako lalabas ng lane. Maybe it's just me being ignorant about the traffic rules. So pwede na ba ako lumipat dito kasi ang layo na ng left turn. So okay, medyo okay, I think I need to merge in now. So hopefully hindi ako mahuli. I'm not sure, I'm just gonna go signal
Oh, yung part na yan ng ano, nagbababa yung mga jeep dyan sa motorcycle lane. And I need to merge here sa may U-turn slot since mag-U-turn tayo. So dito pa lang, hindi na natin hopefully wala namang huli doon kasi pucha naman. Paano ko mag-U-turn kung galing ako doon? Hindi ba masyadong delikado yun? Okay, so ikot tayo ngayon sa may circle, and I think dito hindi na masyadong ano, ang susunod na may NCAP I think C5 or Katipunan. So hindi ko na masyadong kukunan yung Katipunan kasi Commonwealth lang naman talaga yung issue ko since dito ako lagi dumadaan. So liliko na tayo ngayon dito sa UP, sa Teachers Village and such, papuntang Katipunan. Okay. Sorry, lumigahing. Okay, dito lang tayo ngayon sa may UP, and yeah, tatry ko din kumuha ng isang video probably the next next vlog na pabalik naman tayo ng Fairview para makita nyo din yung issue ng motorcycle lane when it comes to northbound papuntang Fairview, and dadaan siya ng Litex na binabahayan ng mga vendors. And yeah, okay, so ito, this is what I usually do. Pinagbibigyan ko yung mga pedestrian as much as possible, as long as nakita ko sila. Pag di ko sila nakita probably I sped up there already. Okay, bawal tayo sa bicycle lane. This is the bicycle lane. So anyway, I'll end this podcast / vlog here. So I don't know, let me know what you think, guys. I really know what you think. I want to hear from both sides, from the riders and from the driving community as well, four-wheel community as well. Tingnan natin kung anong opinion ng mga tao, kasi sobrang mix yung opinion ng mga tao when it comes to motorcycle lane. Muntik na akong manuhin nun ah. When it comes to the not necessarily motorcycle lanes, but more on sa NCAP. Oh my god, bigla limili ko yung mga bike riders. Bike riders, medyo na ano ako. Naiilang ako bila silang lumili ko. Wala pa naman silang side mirror. So yeah, let me know what you think, guys, and thank you so much for hearing or listening to my rant. Thank you so much. This has been Araceli Rides, and if you guys have any suggestions or questions or violent reactions or something, let me know in the comments below. Please like, comment, and subscribe if you want to see some more, and I'll see you guys again very soon. Paalam, my dudes. Paalam, guys. Paalam, kaibigan. Hop. Okay. Did I break any rules there? I'm not sure. Anyway, bye fam. Gusto nyo ba outfit check? Mag-outfit check ba ako? Ayan, pag stoplight, outfit check. Hindi, wag na. Anyway, thank you so much for hanging out with me. This has been Araceli Rides, and I'll see you guys again very soon. Paalam.